Bicolandia, live na live po tayo ngayong napapanood sa DSWD Field Office 5 Bicol Facebook page. At welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DSWD 5, ang inyong tahanan para sa mahalagang impormasyon, mga balita at talakayan na naglalayong palakasin ang bawat pamilyang Bicolano. Sa programang ito, tinatalakay po natin ang iba't ibang programa at serbisyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako po ang inyong host ngayong araw, Jessica Windia, ang Information Officer ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At makakasama po natin ngayong araw ang isa sa mga masigasig at masipag na Angels in Red Vest na si Sir Journey. Magandang araw, Sir Journey. Magandang araw, Ma'am Kai, at magandang araw din po sa mga nanonood sa DSWD 5. Live po tayo ngayon sa DSWD Field Office 5 Facebook page at DSWD 5 Family Development Learning Hub. Ako po pala si Journey Delgado, Social Marketing Officer para sa Sustainable Livelihood Program. At ang programang ito ay hatid po sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pangunguna ni Ms. Mary Giselle B. Mesa o mas kilala bilang Ms. MG at sa pamumuno po ng aming Regional Director RD Norman S. Lario. Ngayong araw ng Martes, ika-24 ng Hunyo 2025, isasara po natin ang buwan na mayroong makabuluhang usapin na talaga namang makakatulong sa ating mga minamahal na 4Ps beneficiaries. Tama ka dyan, partner, dahil ngayong araw, sisimulan natin ang DSWD 5 sa talakayan patungkol sa child labor. Ayan, hatid po ito sa inyo ng Family Development Sessions sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Tama, partner, napapanahon po ang ating pag-uusapan ngayon, lalo pat ang child labor ay hindi lamang suliranin ng Pilipinas, kundi ito po ay suliranin ng buong mundo. Matatandaan natin noong June 12, kasabay po ng pagdiriwang ng Independence Day, ay nakisa din tayo sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor. Tayo po sa DSWD, partikular na po kami sa 4Ps, ay ginagawa po namin ang lahat upang itaguyod ang komunidad na ligtas para sa mga bata. Tama, partner. Kaya naman papalalimin pa natin ang ating kaalaman ukol sa child labor ngayong araw. May pagkakaiba po ba ito sa child work? Meron po bang mga programa o serbisyo ang DSWD para wakasan ang suliraning ito? Lahat ng yan, bibigyan natin ng kasagutan. At syempre po, ngayong araw bilang bahagi pa rin ng ating FDS On Air rider topic na child labor, hindi lamang partner impormasyon ang maibibigay natin, kundi mamibigay din po tayo ng 100 pesos load or GCash sa dalawang 4Ps beneficiaries natin na may pinakamagandang sagot sa ating question of the day. Ayan, kaya naman bago dumako sa ating pangunahing paksa ngayong araw, narito ang ating question of the day. Makinig po sa ating mga viewers dyan, makinig po at makilahok sa ating question of the day. Ang tanong ay, ano ang inyong maitutulong upang maprotektahan ang inyong mga anak at ibang bata sa inyong lugar laban sa child labor? Ayan, sa ating mga ka-4Ps, i-type nyo lamang ang inyong kasagutan sa ating comment section. At syempre po, para simulan at palawakin pa ang ating kaalaman tungkol sa usaping child labor, makakasama natin ngayon si Ms. Hanilit Maroliano, ang Project Development Officer 2, ang Strategic Help Desk for Information, Education, Livelihood, and Other Developmental Interventions o tinatawag natin partner na SHIELD. So si Ms. Hanilit po ang ating SHIELD Focal sa DSWD. Isang mapagpalang umaga ng Martes, ma'am, at welcome po sa DSWD 5. Pagbati po ng isang makabatang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Ma'am Jess, Sir Jern, at sa lahat po ng ating mga nanonood na mga ka-4Ps. So isang karangalan po na maimbitahan sa programang DSWD 5 upang magbahagi ng kaalaman para sa ating mga botanteng 4Ps. At syempre po sa ating mga 4Ps beneficiaries na nanonood ngayon, partner sa ating DSWD 5 Development Learning Hub. Ayan po, magandang umaga sa ating mga 4Ps beneficiaries sa iba't ibang dako po ng Region 5. Kunin na po ang inyong mga panulat at papel at magsisimula na po tayo ng ating FDS On Air ngayong araw na ito. Simulan po natin sa unang tanong, ma'am. Ano po ba itong tinatawag nating child labor? Kasi syempre kahit po sa amin ay medyo broad po ito, no? Hingin po namin ang inyong maiksing paliwanag or paano nyo po ba ito i-elaborate sa amin kung ano po yung sinasabi nating child labor.
Okay, dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong isang batas na siyang tumatalakay po sa usapin ng child labor. Ito po ay ang Republic Act 9231 or an act providing for the elimination of the worst form of child labor and affording stronger protection for the working child. Mas kilala po ito bilang Anti-Child Labor Law of 2003. Ano po? Base po sa ating Republic Act 9231, ang child labor daw po ay anumang uri ng trabaho o gawaing pang-ekonomiya na ginagawa ng isang bata na nagsasailalim po sa kanya sa anumang forma ng eksploitasyon o panganib na makakaapekto sa kanyang kalusugan, kaligtasan at sa kanyang pisikal, mental at psikolohikal na pag-unlad. Okay, so sinasabi din po ng Republic Act 9231 na ang child labor po ay para sa mga batang edad 18 pababa, kung saan ang pagtatrabaho po ay ipinagbabawal po dito po sa Pilipinas. So ang Republic Act 9231 ay hindi naman po talaga direktang sinasabing bawal po yung ating mga bata. So maaari daw pong magtrabaho yung ating mga bata na edad 15 pataas. Ngunit dapat po ay yung mga uri ng trabahong ito ay hindi doon po sa mga delikadong trabaho. Ano po, Ma'am Jess? Okay, so ilinawin lang natin, Ma'am, yung child labor ay 18 years old pababa. Pero yung mga 15 po, pwede naman basta hindi delikado yung trabaho. Yes po, Ma'am Jess. At wala po dapat nasasagasaan na kahit na anong probisyon sa ilalim ng Republic Act 9231. Ayan. Sige. Thank you, Ma'am Hanilet. Napaka-importanteng na-discuss po natin or sinimulan natin sa pag-define ng child labor ang ating talakayan. Kasi itong child labor parang sobrang common siyang or sobrang parang isa ito sa mga social problems na parating naririnig natin or nakikita pero hindi tayo sure, hindi tayo masyadong maalam about kung ito po ba ay child labor, does this classify as child labor, ganun. Pero ngayon na na-mention Ma'am Hanilet kanina na meron mga trabaho na pwedeng gawin ang mga bata or those 15 to 18 years old that do not classify as child labor. So, paano natin malalaman kung ang isang trabaho ay child labor or just child work? Okay, so Sir Jern, malaki po yung pagkakaiba ng child labor at child work. So, meron tayong, pag sinabi po natin na child work, yung ating pong trabaho, yung trabaho po na ginagawa ng isang bata, ay naaayon po sa kanyang kakayahan. Nagiging child labor po ang isang gawain kung yung trabaho po na ginagawa ng isang bata ay mabigat po para sa kanyang edad, sa kanyang kakayahan, at maari pong maging mapanganib para sa kanyang mental, physical, social at moral na aspeto. So, maari din po na ang child work ay yung mga trabaho po na wala pong kasama na adult or isang responsableng nakakatanda yung ating pong bata, no? And yung child labor naman po, yung child work, meron pong isang responsable na nakakatanda na kasama yung bata na kung saan itong nakakatanda na ito ay siyang gumagabay po para doon sa ginagawang trabaho ng bata. Ano po? Dahil tinitingnan po natin at sinusiguro natin na yung gawain pong yon ay hindi po mapang-abuso, and kahit yung kanyang kasama doon sa trabaho, hindi din po mapang-abuso na nakakatanda. Yon. And another, isa pa po sa consideration po natin sa alam kung ito ay isang child labor or child work na gawain ay kung ang trabaho na ginagawa po ng isang bata ay nasa limitadong bilang lang po ng oras at hindi po nakakasagabal sa kanyang pag-aaral, paglalaro at pagpapahinga bilang mga bata. Ito po yung kanilang mga karapatan, yung pag-aaral, paglalaro at pagpapahinga. No? Ilan po yan sa mga karapatan ng ating mga bata. At kapag yan pong mga karapatan ay hindi natatamasa ng ating mga bata dahil kinakailangan po nilang magtrabaho, minsan ginagawa po nila yung mga trabaho
trabaho nila sa mahabang oras na wala na po silang oportunidad para maglaro, wala na po silang oportunidad para mag-aral, no, and magpahinga. Okay? So, tulad po ito ng mga trabaho na madalas ginagawa ng ating mga kabataan mula po sa pagsikat ng araw hanggang takip silim. So, kapag sobrang haba na po sa ilalim ng Republic Act 9231, meron yung specific provision, no? Halimbawa, yung isang bata edad 15 hanggang pero hindi pa umaabot ng 18, hindi po siya maaring magtrabaho ng higit sa 8 oras sa isang araw. Okay? And hindi din po siya pwedeng magtrabaho sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 6 kinaagahan. So, yan po yung mga provision sa ilalim ng batas. And isa pa po na consideration, kapag yung trabaho ng bata, no, na ginagawa niya po ay nakakatulong po sa kanyang physical, mental, at emosyonal na pag-unlad. And kapag ito naman po ay nagdudulot ng kapagalan at pang-aabuso sa kanyang pisikal, mental at emosyonal ng bata, gaya po ng pagtatrabaho sa mga paputok at mga kemikal, maaari rin po itong makasagabal sa kanilang pag-aaral, or minsan at sa maraming kaso ay napipilitan po yung isang bata na pagsabayin yung kanya pong pag-aaral at pagtatrabaho, na nagre-resulta din po sa madalas na pagliban ng klase, or minsan nakakaapekto po sa kanyang grado sa loob ng eskwelahan, or minsan tuluyan na nagre-resulta sa hindi pagpasok. Kaya meron po tayong mga not attending school na mga bata. Yun. Idagdag lang namin, ma'am, itanong lang namin, no? Hindi po ba factor yung compensations or yung bayad, degree of work lang po ba yung pinagbabasehan natin para matawag or makonsider po natin siya as child labor? Tinitingnan din po natin kung gaano kalaki po yung binibigay sa bata. So, maaari din po kasi kapag limitado po yung pabuya or yung bayad na parang compensation sa bata, ay maaari po siyang maging isang child labor kasi pang-aabuso. For example, meron po tayong mga kaso ng child labor na mga bata po na nagtatrabaho sa gravel and sand. Okay. Ito po ay totoong nangyayari sa ating mga area. Yung mga batang ito ay pinupuno po nila yung isang truck ng mga gravel and sand sa halagang 100 piso. So kapag hindi po sapat yung binibigay sa isang bata kapalit ng kanyang gawain, ay maaari din po itong maging isang uri na kumbaga pang-aabuso na-exploit yung mga bata. Pang-aabuso po doon sa ating mga kabataan na nagbibigay serbisyo sa ating mga employer. Meron po ba tayo, ma'am, na data sa Bicol region kung ano yung mga nature of work ng mga bata na parang nasa ilalim ng child labor? Ano po ba yung mga halimbawa ng trabaho para makonsider natin siya as child labor? Okay, so meron tayo, ma'am, for example, meron po tayo na mga bata na nasa minahan. Napakarami po nito sa ating area sa Camarines Norte. Yung mga bata po na sa murang edad ay nagmimina. Kung saan maari din po sa oras na yon, ay maari silang maapektuhan, makalanghap ng asuge, or di naman kaya kailangan po nilang magbuhat ng mga mabibigat na bagay pababa para po doon sa kung ano man yung ginagawa nila. Meron din po tayong mga bata na sa murang edad po nila ay nandoon sila sa tinatawag natin na deep sea fishing. Okay. Or pwede din po yung pangingisda. Dito po sa atin sa Bicol Region, napakadami yung anyong lupa na pwedeng yung tubig na pwedeng pagkunan ng mga produkto tulad ng isda. So, marami din tayong mga bata na naandoon. And ang pinakamalaking portion po ng datos natin ng child laborer dito sa atin sa Bicol Region ay yung mga nasa pagsasaka. Okay? Dahil yun din ang isa sa pangunahing hanap buhay. Madalas po kung ano yung hanap buhay sa isang lugar, doon din po nai-engage yung ating mga batang manggagawa. So, isa po yung pagsasaka sa kino-consider po natin na isang hazardous type of child labor na kung tawagin ay maaring na kung yung lugar ay mapanganib para po doon sa isang batang nagtatrabaho. Yung child work na, ma'am, idagdag ko lang. Ano naman po yung halimbawa ng mga child work? Ito po ba yung tumulong
tumutulong yung bata sa bahay, walang hinihing kapalit, parang yung responsibilidad niya lang bilang bata, halimbawa tumulong paghakot ng halimbawa kung anong gamit or naglaba or nagluto, ganyan po. Yes po, ma'am. Etong mga child work activity ay yung mga bagay po na magaan para sa mga bata. Kasabay na po dyan, syempre, yung ating mga household chores, no? And minsan, pwede din naman pong mga gawaing pang-ekonomiya, pero wala lang pong nalalabag na probesyon. Hindi masyadong mahaba yung oras ng bata, sapat po yung compensation na nakukuha niya, and nakakatulong nga po sa paglago. Like for example, yung bata po na mahilig magpinta. Napakadami po natin yan, mga artist na mga bata. Yung batang yon pinagkakakitaan niya, for example, yung pagpipinta niya. And then, yung bata, yung pagpipinta, nakakatulong po yun para mas lumago yung kanyang talento. Subalit, kung siya po ay pinipilit na kailangan tapusin niya yung ganito, kailangan tapusin niya yung ganyan, for the sake na magkaroon ng dagdag na hanap buhay or pandagdag sa pangangailangan ng pamilya, yun na po yung maaaring pumasok sa child labor. Kaya medyo kailangan din po titingnan natin yung kabuuang sitwasyon ng isang bata para mas malaman natin kung child labor or child work yung isang gawain. And meron nga po tayo na gusto ko pong ibahagi sa ating mga kasama, na para mas madali po nating malaman kung ang gawain po ng isang bata ay child labor or child work, maari po nating tandaan yung abacadae. Yung abacada madalas maririnig po natin to sa mga daycare at mga kinder. So, naaayon po ba letter B, sa bigat? Okay? Gaano po kabigat yung gawain ng bata? Okay? Pangalawa, yung letter K, karapatan. Okay? Ano po yung mga karapatan na nalalabag dahil po doon sa ginagawang trabaho ng bata? And also, letter D, dalas. Gaano po kadalas ginagawa ng bata yung kanyang trabaho? Sabi ko nga kanina, Ma'am Jess, Sir Jern, meron po yan sa ilalim ng Republic Act 9231 na oras at gaano lang kahaba. So, titingnan po natin yon. And lastly, yung edad. So, naaayon ba sa edad ng bata yung gawain? Kasi baka naman po household chores, maaring household chores, pero 5 years old yung pinaglalaba mo. So, baka isang uri pa rin siya ng pang-aabuso. So, yun po yung mga titingnan natin. Ayon po ba siya sa bigat, minalalabag na karapatan, gaano kadalas, at ano po yung edad ng bata? Sige po, ayan. May karagdagan ka pang katanungan, Sir Jern? Sa ngayon wala na kasi napaka-clear naman na pagkakadiscuss ni Ma'am Hanilet. Pero siguro ulitin lang po natin para sa ating mga viewers. Kanina pinag-uusapan natin paano natin madidistinguish yung child work sa child labor. At yung nakuha ko from Ma'am Hanilet, sa sumatotal, child labor siya kapag nakaka-restrict or nakaka-hinder siya sa development o pag-unlad ng mga bata at nare-restrict niya rin yung fundamental rights, yung mga karapatan ng mga bata. Particular na yung kanilang karapatan na makapag-aral. Tama po ba? Para, sabi nga kanina ni Ma'am Hanilet, meron tayong tool o parang meron tayong acronym na ginagamit, yung abacada. So, ayan, para sa ating mga viewers, mas madali na natin ngayon maiintindihan kung ano yung diferensya or ano yung difference between child work and child labor. Pero siguro, pahabol na tanong, Ma'am Hanilet, itong pinag-usapan nating distinction, this is for yung mga bata between 15 to 18 years old na. Paano naman po yung mga below 15? No po ba talaga sa kanilang trabaho? Similar po yun, sir. Ginagamit din po natin yung mga consideration na yun sa mga bata below 15 years old. Dahil tayo naman po, kinikilala din naman po ng batas yung kahalagahan po sa pagtuturo ng sa mga kabataan natin na matuto ng mga gawain na kinakailangan po nila sa pang-araw-araw. Ngunit, yun nga po, tinitingnan natin na yung mga pagsasanay po na ginagawa natin sa mga bata ay hindi po nagiging hadlang para sa pagtamasa po nila ng kanilang mga karapatan. Ayan.
Thank you so much po, ma'am, sa iyong very malaman na kasagutan. Ano po, so mas naintindihan ko na po ngayon yung pagkakaiba ng child work at child labor. So dadako po tayo dito sa ito din yung tanong talaga ng karamihan. Bakit po na-engage yung ating mga bata sa child labor? Ano po ba yung mga sanhi at ano po yung mga epekto ng child labor sa ating mga kabataan? So, ang pagkakaroon po ng child labor, no, ay maaring mag-ugat sa ilang mga aspeto. Ano po? So, pwedeng individual, na andyan po yung problema sa pamilya, na andyan yung problema sa komunidad, at yung pinaka talagang nagiging rason ay yung kahirapan. Ano po? So, ano itong sinasabi nating individual? Ano po? So, pag sinabi nating individual, pumapasok dito yung mga paniniwala po ng mga magulang and nung ating mga komunidad. Ano po? So, ito po yung mga tradisyon ng pamilya. Okay? Gaya ng pang-aabuso sa bata or kakulangan ng paaralan at daycare. So, madami po actually mga paniniwala yung mga pamilya na parang, kumbaga, yung pagtatrabaho ay natural lang para sa isang bata. Yun po actually yung isa sa pinakamahirap na kalaban pagdating po sa advokasya natin para wakasan po yung child labor. Dahil marami pa rin po ay naandon sa sinaunang paniniwala na ang mga bata ay dapat nagbabanat din ng buto, dapat po ay nagtatrabaho at kumikita para sa pamilya. Ano po, hindi po madalas na naiisip na may mga bagay na mas kailangang pagtuunan ng pansin ng isang bata gaya ng pag-aaral, no? Gaya ng paglalaro para siya ay mas lumago bilang isang individual at mas maging productive siya pagdating ng araw, pagdating ng panahon. Ano? Naandyan din po yung mga problema sa pamilya gaya ng yung mga magulang wala pong trabaho, ano? O kaya naman, okay, yung mga magulang kulang po yung kanilang mga kita. Kung kaya't yung mga bata ay parang additional workforce na itinuturing ng kanilang mga pamilya na kung siya ay sasama sa trabaho ay mas makakadagdag yon sa kabuuang kita po ng pamilya. So, yan po. And minsan, kasama din dyan yung pagkakasakit. May sakit, pwedeng may sakit po yung isang miyembro ng pamilya, opo, yung nanay or yung tatay. Kung kaya't yung isang bata, siya po yung napipilitang mag-step up para sa buong pamilya na kinakailangan siya yung magtrabaho. Ano po? And meron din po na mga problema sa komunidad. For example, wala po silang access sa libreng edukasyon. So yung bata, no, na imbes na mag-aral kasi napakalayo ng paaralan, wala siyang magawa. So, nandoon na lang siya sa pagtatrabaho. Ano po? Okay? And meron din naman na wala pong maayos, pwedeng hindi maayos yung pagpapatupad ng batas. Itong 9231 actually ay hindi gaano ding napapag-usapan sa mga community. Kaya hindi malawak yung pag-unawa ng komunidad na yung maagang pagtatrabaho po ay pinagbabawal para sa mga bata. Ano po? And also nandyan, syempre, yung pinakasanhi natin, no? Yung kahirapan na yung isang pamilya, no, ay kulang talaga yung kanilang pinansyal na kapasidad para tustusan yung kabuuang pangangailangan ng buong pamilya. Kung kaya't no, minamarapat nila na dumagdag bilang workforce yung kanilang anak na hindi pa nasa tamang edad. Ayan, maraming salamat, Ma'am Honey. Ayan, ngayon malinaw na sa atin kung ano yung mga factors nagpo-push o nagda-drive sa ating sa occurrence nitong child labor. Ngayon naman, Ma'am Honey, ngayong alam na natin yung mga sanhi, ano naman po ang mga programa at serbisyo na mayroon tayo, particular na po sa DSWD, na kumbaga lumalaban dito sa child labor. So, before tayo, Sir, dumako, tingnan natin muna yung epekto.
Sige. yung maari pong maging epekto nung pagkakaroon ng child labor. Ano po? Dahil pag sinabi nating child labor, hindi lang po ito physical na aspeto yung naapektuhan yung kabuuan na aspeto ng isang batang manggagawa. For example, sa kanya pong mental na aspeto, may mga bata po tayo na nahihirapan po sa aralin dahil pagod po sila, no? Ito yung mga madalas na binabahagi po sa atin ng mga nakakausap nating batang manggagawa. Pagod po sila sa pagtatrabaho dahil wala po silang pahinga, no? Kaya nahihirapan din po sila sa mga aralin po nila sa paaralan. And nawawalan din po silang ng focus, no, sa iba pa nilang mga gawain dahil nga nakatuon po sila doon sa pagtatrabaho at pagbibigay po ng mas malaking kita para sa buong pamilya. Hindi lang physical, nakakaapekto din po ito sa physical, na aspeto ng isang bata. For example, may mga bata na mas nangangayat po yung kanilang pangangatawan, nagiging sakitin, and maaring bumagal din po yung kanilang pagtangkad. No, may kasabihan nga po, 'di ba, kapag masyadong mabibigat yung dinadala, posibleng hindi ka daw tumangkad, no? So, and pwedeng yung bata ay magkaroon ng maraming sugat or magkasakit sa balat, gaya po nung mga bata natin sa construction site na pwedeng dumadapo sa kanilang mga balat yung mga simento or iba pang mga harmful chemicals. Okay, may mga sakit sa baga or hirap sa paghinga. So meron po tayong mga cases nito na yung mga batang nagmimina, no, na nagkakaroon ng sakit na tuberculosis dahil sa mga nalanghap po nilang asuge, And minsan hukot na po yung kanilang likod dahil din po sa pagbubuhat nila ng mabibigat na bagay. Samantala sa emosyonal na aspeto naman po, may mga bata po tayo na dahil doon sa kanilang gawain ay bumababa po yung tingin nila sa kanilang sarili. So, merong mga takot makipagkaibigan dahil po sa ginagawa nilang trabaho. And meron din po meron tayo actually kaso na nag-drop out po siya kasi binubuli po siya ng kanyang mga kamag-aral kasi nakikita po siya na nagtatrabaho. Okay? Pwede din pong maging epekto, no, na yung bata ay maaring maging mapagmalaki dahil meron na po siyang kinikitang pera. No? Siya na po yung parang may dinadalang pera sa kanilang pamilya. And minsan, yung mga batang itong sa murang edad nagtatrabaho ay nagiging irritable din. Dahil po pagod na po sila. Opo, pagod na po masyado sa pagtatrabaho. So, irritable na sila kapag meron pong nag-a-approach sa kanila na ibang tao or mga kasama po nila sa bahay. And overall, sa kinabukasan po ng ating mga bata, maaari po itong makaapekto sa kung ano yung trabaho na pwede nilang makuha sa kanila pong paglaki. Lalong-lalo na kung yung mga batang ito ay hindi na po makakapagtapos sa kanila pong pag-aaral. And kapag naging sakitin po sila, so generally, mahihirapan po sila sa pagdating ng panahon, na magtrabaho and makakuha ng mas malaking kita. And mawawalan din po sila ng kakayahan at limitadong oportunidad na makawala po sa kahirapan dahil po sa kakulangan sa kasanayan, pagkakasakit at hindi po pagtatapos sa pag-aaral. So ilan lamang po ito, sa mga pwedeng epekto kung kaya't gusto nating mas palawigin yung kalaman ng ating mga kasamahan sa 4Ps na mawakasan po natin yung child labor. Ayan, napakabigat pala ng mga repercussions po ng child labor sa ating mga kabataan. Merong mga physical at mental na epekto na tumatagal at nakakaapekto sa kanilang kinabukasan. Ngayon naman, Ma'am Hanilet, napag-usapan na natin ngayon ang sanhi at epekto ng child labor. Bukod po sa ginagawa natin ngayon, na nagbibigay tayo ng kaalaman sa mga viewers o sa public, ano pa po yung mga ginagawa ng DSWD na mga programa at serbisyo para mawakasan po itong child labor? Okay, so meron po tayo mula po nang maipasa ang Republic Act 9231, marami na pong mga programa
no, na lumalaban po sa usapin ng child labor. Actually, hindi lang po ang DSWD, no? Ibabahagi ko na rin yung mga programa po ng ating partner agency. Sa katunayan, pag-usaping child labor po para sa kaalaman ng lahat, ang ating pong lead agency ay ang Department of Labor and Employment. DOLE. Opo, ang DOLE. Tayo sa DSWD, tayo ay katuwang para mas palawigin po and mas bigyang pansin yung ating usapin ng child labor. So, ang ating partner na Department of Labor and Employment, meron po silang tinatawag na Child Labor Prevention and Elimination Program. So, layunin po ng programa na matukoy at mapatunayan ang presensya ng mga kaso ng child labor sa mga itinakdang lugar at matiyak na lahat ng mga naitala o na-profile na mga batang mga manggagawa ay mabibigyan ng nararapat na interbensyon at mga serbisyo upang maalis sila sa pagiging child labor. So, ito po yung mga madalas nag-iikot, bumababa po sa mga barabarangay para mag-profile at mag-validate po ng mga kaso ng child laborer. So, liban po sa CLPEP, no, meron din po tayong tinatawag na Sagip Batang Manggagawa. Sa ilalim pa din po yan ng DOLE. And meron yung mga kasamang government agencies, no, gaya ng NBI, Philippine National Police, no. Ito po isang mekanismo naman para sagipin, no, yung mga batang manggagawa mula sa mga mapanganib or mapang-abusong sitwasyon. So, parang rescue operation po ito kapag merong mga reported cases ng child labor na agarang kailangang i-pull out yung bata mula po doon sa kanyang pagtatrabaho. And meron din po ang ating partner na tinatawag na Project Angel 3. No, isa po itong proyekto na nagbibigay tugon sa ilang kahilingan ng mga batang manggagawa gaya ng damit, sapatos, pagkain, or mga gamit pang eskwela. Ito po yung isa sa ginawa natin nung June 12, no, kung saan ilan po doon sa nabigyan ay mga 4-piece beneficiary mula po sa Manito Albay. So, nabigyan po sila ng iba't ibang gamit, no, pang bahay at pang eskwela. And tayo naman po sa DSWD, sa atin pong layunin na mas palakasin po, no, yung ating pagtugon, no, nandyan po yung Shield Against Child Labor Program na akin pong hawak. Ito po ay naglalayong palakasin yung pagtugon naman ng mga lokal na level sa issue ng child labor sa pamamagitan po ng pagsiguro ng maayos na hirehistro ng kaso, pagtatag ng helpdesk at pagbibigay tugon sa pangangailangan ng mga child laborers at kanilang pamilya. So ito po ay in partnership sa ating mga local government units through their MSWDOs or CSWDOs, na magbigay ng case management and services po, pool of services para doon sa ating mga child laborers and maging po sa kanilang mga pamilya. And syempre, naandyan po yung ating mga child protection services, no, na kung saan ito yung mga programa at serbisyo po ng ating kagawaran na naglalayong itaguyod at mas sigurong mapapangalagaan po yung karapatan ng mga bata. At syempre, hindi mawawala po, no, yung ating Pantawid Pamilyang Pilipino program ni DSWD na nagbibigay po ng direktang cash grants sa ating mga pinakamahihirap na pamilya. Kapalit po ito ng pagsiguro na yung ating pong mga bata ay nananatiling malusog, nasa eskwelahan at yung ating mga magulang naman po ay natututo mula sa mga family development sessions. Ayan, maraming salamat Miss Hanilet. Yung last part, itong ginagawa po natin na FDS On Air ay isa po sa programa ng DSWD, partikular na po ang 4Ps, ang Pantawid Pamilyang Pilipino program. Tama nga po yung sinabi ni Ma'am Hani na ito ay isang human capital investment program kung saan po ay ini-aim natin yung health-seeking behavior, yung education-seeking behavior ng ating mga beneficiaries na instead na trabaho yung mga bata ay nandoon sila sa eskwelahan. Kumbaga, meron silang opportunity at meron silang katuwang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak sa halip na yung sinatawag na wala akong choice kundi tumulong sa magulang, madagdagan yung kita ng aking mga magulang at hindi din kahit hindi pinilit ng magulang nandoon yung pagkukusa. But then again,
yung sinabi ni Ma'am Hani kanina na ang child labor po ay ipinagbabawal sa ilalim ng ating batas. So mamaya po ay babalikan po natin yung mga katanungan at ng ating mga 4-piece beneficiaries. Bago tayo dumako sa ating commercial break, partner, batiin ko muna yung ating mga manonood sa iba't ibang dako ng Bicol Region na nanonood at nakikinig po ngayon sa ating DSWD 5 Family Development Learning Hub. Kung mayroon po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ating live at susubukan po natin yan sagutin maya-maya lamang. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang DSWD 5 Usapang Child Labor. Nasa Taytay po kami, ang hirap po ng sitwasyon, ang hirap ng bilihin. Ngayon po yung kinikita po namin, sapat lang doon sa amin tinatahi. Tapos ang problema po, sobrang init sa loob po ng tahian. Kaya po nag-decide kami na umuwi na lang ng probinsya. Malaking tulong po yung naging balik probinsya sa akin dahil po yung mga gustong mag-aral at magkatrabaho, naturuan ko po siya. Pag po naturuan ko dito ng isang buwan, sa bahay na po sila. Pinamamakinahan ko na. Masaya talaga ako sa pananay ko kasi yun yung nakatulong din sa pamilya ko, tapos sa pansarili kong pangangailangan, lalo na yung sa pang-araw-araw na pagkain. At laki pa sa salamat ko sa kanya dahil siya yung nagturo sa akin kasi kung hindi man ako natuto ngayon, hindi ko rin alam kung anong trabaho yung ko ngayon. Kaya malaking tulong sa akin. Masarap po sa pakiramdam dahil po bukod sa natututo sila kahit sila may edad na talagang gusto nilang matutong manahi kahit may edad na. Patuloy ko po itong papangalagaan hanggang sa kaya pa ng butas ng karayom. Hanggang kaya pang suotan ng sinulid yung butas ng karayom. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Mahirap, kahit sabihin natin mahirap, kakayanin. Anong unang ma-detect kung may cancer ako? Siguro mga 3 days akong masakit ang ulo ko. Bumalik ako kay Doc. Sabi ko, Doc, kahit umiinom ako ng gamot, hindi naman naalis yung sakit ng ulo ko. Baka ako kasama na to sa cancer. Sabi niya, kasi nai-stress ka, tanggapin mo sa sarili mo na may sakit kang ganyan. Kasi yung gamot ay iniinom ko, may maintenance ako sa liver, 2 klaseng vitamins. Tapos yung sa mga manhid kasi yung resulta ng chemo ko, ang ano doon, manhid, kaya nga mga maitim ang kuko ko. Sa Zumba naman, kaya ako nahilig dyan simula nung time na parang hinahabol ko yung hininga ko. Tapos may Zumba group dyan talaga sa Nabua Central. Nagpilit talaga akong sumali sa kanila para dun sa health ko. Kung nagpa-Zumba for a cause sila para sa akin. Kung naipon doon, binigay sa akin. Kahit bago pa lang ako sa 4-piece set 11, malaking tulong, super na malaki. Kasi hindi na namang problema ng kapag dating ng tapos ng pag-aaral. Tulad noon, mangungutang ka pa, ngayon hindi na. Kasi yung bigay ng 4-piece, yun doon ko na kinukuha pambayad. So talagang malaking bagay ang 4-piece beneficiary. Ang dapat
nila ang gawin talaga dyan, pahalagahan at sumunod sila sa mga kondisyon ng 4-piece program. Maraming salamat po sa DSWD. Malaking tulong na to para sa pag-chem ko po and CT scan. Malaki po na itulong ng 4-piece kasi pangtawid pamilya nga po. Maraming salamat po sa 4-piece, sa gobyerno po kasi kung wala yun, sobrang hirap po ng buhay. Sana po marami pa kayong matulungan. Para sa mga anak mo, sa pamilya mo, at mga kapatid ko, sa mama, ganun ang dapat ang buhay. Hindi pwedeng, porgit wala, hanggang doon ka na lang, titigil ka na lang. Hindi pwede magmukmuk. Dapat positive. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Ako po si Eden Bayeta from Liboro, Ragay, Camarines Sur. 50 years old. Volunteer po ng Kalahi Seeds. Nagustuhan po namin sa process ng Kalahi Seeds kasi po from the start, alam ng lahat ng volunteer kung ano ang gagawin. At ang proseso po, hindi basta lang kakausap kayo ng supplier, may mga bidding po na nagaganap. Kaya, ang nangyayari po, nakaproseso, nasa tamang proseso ang pag-implement ng Kalahi Seeds. Kaya, walang korupsyon na nangyayari. At kitang-kita, may transparency po ang implementation. Kaya, yun po ang nagustuhan namin. Ako po si Punong Barangay Alan A. Angeles, 57 taong gulang, dito po sa Barangay Liboro, Ragay, Camarines Sur. Tao mismo ang tinulungan ni Kalahi na magpatakbo ng proyekto. Yun po napaka-importante doon para malaman nila, maintindihan nila at mahalin yung proyekto na hindi lang, di ba, sa atin, para bang kung hindi sa Kalahi, bahala na. Eto, isa sa namin na itong Kalahi na to, nagawa to, kasali ako dyan. Parang legacy na rin ng tao. Na kung hindi ako tumulong dyan, wala yan. Kaya mamahalin ko itong project na ito. Dahil tayo ang nagpalakad noon. Natututo ang tao paano mag-budget, paano palalakarin yung proyekto, paano gagawin. Yung po ang pinaka maganda po ron. Katulad nga po ng palay, pag maraming laman siya, lalo siyang yumuyuko. Ganon din po yung nangyari sa buhay ko. Marami po akong natutunan, marami akong nalaman sa pag-implement ng Kalahi Seeds dito sa amin. Pero hindi po ako nagmataas, hindi ako nagmarunong. Dala-dala ko pa rin po hanggang ngayon. Since po November 2010, ako naging volunteer. Punong-puno na po ako ng natutunan from Kalahi Seeds. Kaya sana po magtagal pa ang Kalahi Seeds. Marami pa kayong maibigay sa amin para ang community po maging maunlad. DSWD, katuwang ang mga kapuspala. Nagbabalik ang DSWD 5 FDS on Air. Ayan, ngayong araw pinag-uusapan natin ang child labor kasama si Ma'am Honey. Ayan, kanina pinag-uusapan natin kung ano yung child labor, ano yung sanhi, at ano yung mga epekto nito, at ano naman yung mga programa at serbisyo na mayroon ang ating mga katuwang sa gobyerno at yung DSWD. Ayan, so bago tayo magpatuloy, partner, na-realize ko lang, no, bukod doon sa mga naipresenta natin kanina, yung SHIELD program, yung Child Protection Services, ang holistic pala, no, ng approach natin sa pag-solve nitong
sa child labor. Kasi iniisip ko, hindi lang tayo reactive, no? Hindi lang tayo reactive, hindi lang tayo about case management, no? Kanina na-mention ni Ma'am Honey na isa sa mga factors na nagda-drive sa mga kabataan na mag-engage sa child labor ay yung economic hardships o yung kahirapan, no? Si DSWD, bukod doon sa case management mo, meron tayong iba't ibang programa. Meron tayong educational assistance na binibigay si 4Ps kapag nasa emergency yung pamilya, kasi kanina na-mention din na factor din yung pamilya. Kapag nasa emergency, meron din tayong assistance to individuals in crisis situations, no, na nagbibigay sa cash aid. At kapag wala namang mapagkukuhanan o walang hanap buhay yung pamilya, meron naman tayong sustainable livelihood program. Ayan. So, in a way, ina-address na natin yung mga risk, no, bago pa naman mag-occur itong child labor. So hindi na natin binibigyan ng chance or oportunidad para itong child labor ay mangyari sa isang pamilya. And to add doon sa sinabi ni Sir Journey, yung Kalahi, di ba, is community-driven development. So yung nasabi kanina ni Ma'am Honey na isa sa sanhi ay yung problema sa komunidad, di ba? Kawalan ng daycare center, kawalan ng mga eskwelahan. So meron tayong Kalahi. Marami nang napatayo actually doon sa amin sa isla, sa municipality of Rapurapo. Ang eskwelahan ko doon ay funded ng Kalahi. So, tama yung sinabi ni Sir Journey na hindi tayo gumagalaw kapag meron na ng mga nabibiktima ng child labor. So, the DSWD is very proactive. Inaagapan na. Yes. Ina-address natin para wala ng bata na, di ba, maagang nagtatrabaho, na i-exploit sila, hindi sila nakakapag-aral, at syempre magiging cycle, hindi na sa kanila na imbes na magtapos sa kanila yung kahirapan, yung economic hardship, ay magpapatuloy ito at magpapatuloy sa susunod na henerasyon. Ayan, napakaganda ng usapan natin, no? Pero siguro bago tayo magpatuloy, meron tayong mga viewers, no? Batiin muna natin sila. Meron tayong commenter from Kamsur, si Ma'am Del Rosario Arejola, sabi niya, Arejola Wilson, sabi niya, watching from Canacman, Camarines Sur. Ayan, magandang umaga din po. Ito po ay from San Nicolas, Canacman, Camarines Sur, kay Ma'am Lovely Doblon Perez. Magandang umaga po, Ma'am. Ayan, magandang umaga rin kay Ma'am Farah B. Pareha, sabi niya. Nanonood pala ang ating Family Development Session Focal. Ayan, attendance check kay Miss Farah Pareha. Magandang umaga, Ma'am. Ayan, magandang umaga din po for Ma'am Alma Esplago. Sabi niya, watching here in Magaraw po. Good morning po. Ayan. Wilma Broncano de los Reyes, watching from San Juan, Magaraw, Camarines Sur. From Ma'am Arlene Bonnet, sabi niya, watching from San Roque, Canacman, Camsur. Ayan, parang marami tayo from Canacman. From Ma'am Rowena Seed, watching from San Juan, Magaraw, Camarines Sur. Ayan, Ma'am Zoraida Esplago, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Ma'am. Magandang umaga din po kay Ma'am Green Rachel. Sabi niya, watching from San Isidro, Magaraw. Ayan. Ayan, magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur, sa mga 4Ps beneficiaries natin. At syempre po, sa lahat ng ating mga 4Ps beneficiaries na talagang sinecure ang kanilang mga oras, nagtabi ng oras para po sa ating napakagandang topic, usapin ngayong umaga ng Martes. Ayan. So sa puntong ito, dumako naman tayo, partner, sa mga karaniwang katanungan patungkol sa child labor. Ngayong umaga, no, nakapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga viewers, hindi lang po sa mga 4Ps beneficiaries, no, kahit sa ating mga viewers, sa general public, kung ano yung child labor, ano yung mga sanhi at epekto nito. So ngayong alam na natin, no, kaya na nating ma-recognize o makilalanin ang child labor kapag nakita na natin ito, no. Ano naman po, Ma'am Honey, yung susunod na gagawin kapag halimbawa ako ay isang residente sa isang komunidad, tas nakita ko, base doon sa kaalamang nakuha ko dito sa FDS on Air, na itong bata ay nagtatrabaho at this classifies as child labor. Ano po yung way forward ko? Saan po ako dudulog para ma-actionan po itong problema na to? At idadagdag ko din, Ma'am, meron po bang liability na kakaharapin yung isang kumpanya or certain person na tumanggap ng isang bata or isang minor de edad para pagtrabahuin at i-exploit na kumbaga labag din po sa ating batas? Okay, so napakaganda ng mga tanong, Sir Jern and Ma'am Jess. Ano po? So, patungkol dun sa tanong ni Sir Jern,
napakahalaga, no, na bilang mga mamamayan ay nangingialam tayo, no, sa kung ano yung mga nakikita natin sa ating komunidad. So for example, tayo po ay merong makita ni isang bata na nagtatrabaho, maaring isang child worker or isang child laborer. Kung maaari ay maipagbigay alam natin ito sa ating, pwede po sa ating VAUSI desk sa mga barangay. Pwede din pong lumapit or dumulog sa atin pong MSWDOs, no, para ito pong mga kasong ito ay mai-report, no. And kapag ito ay na-report, ito po ay ipoprofile, bababaan po ito ng ating mga kasamahan sa LGU, no? Pwede pong ng PESO at ng MSWDO para sila po ay ma-profile at talagang makita ano po yung sitwasyon. Sinasabi ko nga po kanina, hindi lang po kung ano yung pinakaunang nakita natin na sitwasyon ng bata. So titingnan natin yung kabuuang aspeto ng bata doon sa uri ng kanyang paggawa. Ano po? So i-interviewin po itong bata na ito and titingnan kung talaga po bang makaklasify natin siya bilang isang child laborer or hindi. And kapag siya po ay na-profile, no, dito na po papasok yung mga intervention na ibinibigay po natin sa ating mga batang manggagawa sa pamamagitan po ng mas malalim na case management ng ating mga social worker, lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan. Ano po, and kapag nagkaroon na, dito din papasok yung iba pang mga serbisyo para po yung batang iyon ay maalis po natin mula sa maagang paggawa. So kung hindi naman po siya isang batang manggagawa or child laborer, child worker lang po siya, para at least maiwasan, no, mabigyan po din ng kaalaman yung magulang at pamilya na maiwasan na humantong pa doon sa mas malalim na uri ng trabaho or sa pagiging child laborer. So kung tayo, no, pwede po natin yung ating mga kasamahan po na maka 4Ps, pwede po natin tandaan yung mga ahensyang ito, no, na pwede po nating lapitan kapag tayo po ay may mga kaso na nakikita ng batang manggagawa. Or pwede din po tayo makipag-ugnayan, no, sa ating mga parent leader, no, na madalas nating nakakausap, or sa ating mga municipal link para po maaksyonan or masimulan po yung pag-aksyon dito po sa usapin ng child labor sa ating lugar. And doon naman po, no, sa katanungan ni Ma'am Jess na kung meron po ba, actually meron po tayo sa ilalim po ng ating Republic Act 9231, meron po tayong mga tinatawag na criminal liability. Pag yung mga bata po ay patuloy na nagtatrabaho. For example, kapag yung isang may pagawa or employer, no, nag-employ po siya ng isang bata na hindi pa nasa tamang edad, okay? Or nandun po sa tinatawag nating worst form of child labor. No, ipaglabag po yan sa Section 12, Section 12A at Section 14 ng 9231. Pwede pong magkaroon ng parusang pagkakakulong. No? And yung pagkakakulong na po ito ay hanggang 6 na taon. And meron din po itong multa na hanggang 300,000. Or pwede pong pareho, depende din po sa itinakda ng korte. Ano? And meron din po kapag yung mga bata ay nandun sa mga pinakamalalang uri ng child labor, for example, child trafficking, dahil maituturing din po siyang child labor, ano? Child trafficking, yung na-involve po sila sa paggamit ng droga, sa pagdadala po ng mga droga, no, bilang kanilang economic activity, pwede din po yun pumasok, no, doon sa ating mga iba pang existing na batas, no, na pwede pong makulong ng mula 1 taon hanggang panghabang buhay or magmulta po ng hanggang 5 million pesos. So ganyan kalaki or yung kumbaga liability ng mga employer, no, na nag-i-employ. And yung mga magulang naman po kapag napatunayan, no, sa ilalim po ng ating Republic Act 9231, kapag yung magulang ay napatunayan na may paglabag, no, at na-record po ito ng 3 beses, paglabag ng 3 beses sa probisyon ng Republic Act 9231, pwede po silang makulong ng 30 days, mula 30 days hanggang 1 taon,
no? Or magmumulta po sila ng 10,000 hanggang 100. At sila din po ay kinakailangan na mag-render ng community service sa kanilang pong komunidad nang hindi po bababa sa 30 araw hanggang 1 taon. So, hindi lang yung employer, maging yung mga magulang po na nagtotolerate sa isang batang manggagawa ay merong pwedeng maging parusa kung patuloy po nilang hahayaan yung kanilang mga anak sa ganitong uri ng paggawa. Yun po. Ayun, no? Mabigat. Mabigat i-absorb. At tama naman, meron nakakalungkot kasi, di ba, meron tayong mga nababalitaan na mga magulang na nakukulong or napaparusahan sa mga ganitong paglabag. Ang alam ko ay isa sa pinaka-rampant ngayon ay yung child pornography, yung mga kabataan natin, yung USAIC, na yung mismong magulang ang nag-encourage sa anak nila na, 'di ba, para daw makatulong sa hanap buhay, ganyan. So, ito po, tandaan po natin sa ating mga 4Ps beneficiaries, meron pong kakaharapin na parusa. Hindi lamang po ang empleyado ng inyong anak na ang employer ng iyong anak, pati po kayo kapag napatunayan na meron po kayong nilabag sa provision ng ating batas. Ano po? At hindi lang po yan multa, no? Kanina na-mention. Hindi lang po multa. May pagkakakulong na maaari nyo pong kaharapin kapag kayo po ay lumabag doon sa ating RA 9231. Ayan. Ayan po. So, napakaganda ng usapan natin, no? Ang substantial ng mga naibahagi natin ngayon sa ating mga 4Ps beneficiaries. At sa puntong ito, medyo malapit na tayo sa exciting part, no? I-announce na natin yung mga winners ng ating question of the day. Pero bago po yan, yan. So bago po yan, naka-follow na po ba yung ating mga viewers sa ating official Facebook page? So kung hindi pa po, marapat pong i-follow nyo ang aming mga Facebook pages, ang ating official DSW Field Office 5 Facebook page para masiguro po na tama ang inyong makukuhang impormasyon patungkol sa amin. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang official na Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Yun po yan. Kung wala po kayong mga QR code scanner sa ating mga 4Ps beneficiaries, hanapin lamang po ang Facebook ng DSWD. Yan po na may blue arrow or blue badge. Ito po ay patunay na ito ay lehitimo. So sa ngayon ay meron na tayong 2.1 million followers ang ating DSWD. At syempre po, kapag naka-follow na kayo sa ating DSWD Facebook page, sa ating mga 4Ps beneficiaries, please like and follow po ang ating Pantawid Pamilyang Pilipino program na official Facebook page para naman po updated po kayo sa mga impormasyon at announcement ng mga payout schedules at iba pa pong mahalagang malita. Idagdag ko lang muna, partner, meron lang po tayong paunawa o pabatid sa ating mga 4Ps beneficiaries na kakapasok lamang ngayong ngayong oras na ito habang nagpo-programa po tayo. Ito po ay patungkol sa isang social media account na nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng 4Ps. Ito po, babasahin ko lamang po ang post ng ating pamunuan sa Central Office. Nais po namin ipabatid sa publiko na may isang social media account sa Facebook na gumagamit ng pangalan na Erwin DC. So ito po, Erwin DC ang pangalan niya. Ito po ay patuloy na naglalathala ng mga impormasyon ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. So mariing pinapaalalahanan ng 4Ps ang lahat na hindi po otorisado ang taong ito, ang naturang account, na maglabas ng opisyal na anunsyo o impormasyon kaugnay sa proyekto o serbisyo ng 4Ps. Ito po ay patungkol doon, partner, na meron daw na libreng pabahay para sa mga 4Ps beneficiary na mag-i-exit po next year. Bagamat merong nangyayaring pag-uusap ang DSWD at ang Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD, pero po ito ay hindi pa pinal. So meron pa lamang na ongoing talks ang DSWD with this agency on upang pag-usapan ang programa tungkol sa pabahay para sa mga benepisyaryo na mag-i-exit po
po mula sa programa, alinsunod po doon sa itinakda ng 4PIS Act na 7 years na residency ng ating mga 4PIS beneficiaries. So, kaya po kami ay patuloy na nag-encourage po sa inyo na ang pagkuhanan lamang po ninyo ng mga balita, ng mga impormasyon, ng mga updates ay sa aming Facebook page at mga official na social media accounts. Ayan, sa muli po, para sa tamang balita, announcement at impormasyon, maniwala lamang po sa mga post o balita mula sa official Facebook page ng DSWD at 4PIS. At i-follow nyo rin po ang bagong Facebook page ng DSWD Bicol. Ayan, so idagdag ko lang po, no, napaka-importante pong i-follow nyo itong aming mga official pages kasi doon nagpo-post din po kami ng mga pabatid sa publiko. Yun pong mga nagpapanggap po na DSWD o yung may mga maling impormasyon po about sa aming mga services at programs, dinidebunk or nire-refute naman po namin yan doon sa aming official Facebook page. Ayan. So, sa puntong ito, no, yung mga nanalo sa ating question of the day, kami po ay magme-message na lang at mag-reach out na lang po sa inyo para po sa inyong kaukulang premyo. Ayan. Ayan po. So, ulitin lamang po natin, i-follow po ang aming bagong Facebook page. Hanapin po ang DSWD Field Office 5/Bicol Region. So, yan po yung ating pinakabagong Facebook page ng DSWD Region 5. Ayan, maraming salamat po, Miss Honey, sa inyong oras na inilaan na upang maging informative po ang ating usapin ngayong araw. Baka po meron po kayong closing message para po sa ating mga manonood na 4PIS beneficiaries. Go ahead po, ma'am. Okay, para po sa ating mga kasamahan sa 4PIS, nilalayon lang po natin na tayo po ay makiisa dito po sa advokasya natin laban sa child labor. So tayo po ay mag-report kung may alam at ipaalam po natin sa ating mga municipal league. So yun lamang po. Ayan, maraming salamat, Miss Honey. Tandaan sa ating mga 4PIS beneficiaries, sa lahat ng mga nanonood po na ating mga ka-4PIS, wag pong basta-bastang maniwala sa mga pekeng balita at scam. At siguraduhin po na ang impormasyon ay mula sa opisyal na Facebook page or mga official pages ng DSWD. At parati pong isipin bago po mag-click, think before you click. At syempre po, huwag niyong kalimutan na abangan ang mga susunod pang programa ng DSWD 5 sa ating official Facebook page at official social media accounts. Tuloy-tuloy lamang po ang ating serbisyo at pagbibigay ng kaalaman para sa bawat pamilyang Pilipino. Muli po, kami ang inyong host ngayong araw. Ako po si Jessica Buendia. At ako naman po si Journey Delgado. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSWD Social Marketing Unit sa pamumuno ni Ms. Mary Giselle Mesa at sa pamumuno ng aming Regional Director Norman Laurio. Hanggang sa muli po nating kwentuhan dito sa programang naglilingkod ng may extra love at extra care. Ginagawa ang lahat mula sa puso. Ito ang DSWD 5.